Salamat po. 0919-605-9170. Ito po ay si Irene ng Abongan, Taytay, Palawan. Miss Irene, wala pong karapatan si babae na makahingi ng anumang maiwanang ari-arian ng inyong tatay na namayapa na. Lalo na, more especially, dahil sinabi mo na hindi naman sila nagpakasal ng ama mo. Diba? O, tama ba yung nabasa ko rito? Hindi nagpakasal. Ang ama mo, Irene, at saka yung babaeng kanyang naging asawang pangalawa nung mamatay ang inyong ina. Kung hindi sila nagpakasal, walang relasyong legal ang inyong tatay na namatay na at yung ang babae na kinasama lamang niya. Dahil wala silang relasyong legal, walang karapatan si babae na manghingi ng anumang mana mula sa mga ari-ariang na iwanan ng inyong tatay. Ang problema lang, Miss Irene ng Abongan, Taytay, Palawan, kung meron pong mga anak ang tatay nyo dyan sa babae, kung wala mang karapatan si babae, yung mga anak nila may karapatan. Bagamat, lilitaw, nakalahati lamang ng share ninyo bilang mga lehitimong anak ang makukuha ng share ng mga anak ng tatay nyo dyan sa babaeng hindi naman niya pinakasalan. Yan. 1/2:1 ang magiging ratio ng hatian. Ang masakit lang, meron na siyempre karapatan niya mga batang yan dahil anak din sila ng tatay nyo. Alright? Salamat sa Diyos. Ang ngalan ni Jesus. Nagmamadali po tayo kasi tumatakbo ang ating oras. 22 minuto, makalipas na po ang 1:10 ng umaga. Ngayong araw na ito, ang araw na ginawa ng Diyos. Kaya tayo magalat, magdiwang, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Tama ba yung tinitingnan kong camera, RJ? Doon sa taas? Yun, okay. Alright. Good day po, Atty. Batas. Makibati po ng belated happy second birthday kay Jarin Nabatilan. February 28 of Mantag, Lawaan ng Tike. Ang bumabati po, Mama, Papa, Hans, and Lola Lina. Thanks po. More power and God bless. Naku naman. Bakit naman belated na lang to? Mama, Papa, Hans, and Lola Lina. Sana nung mismong araw ng kapanganakan, nabati na natin si Jarin Nabatilan. Tama ba? Nabatilan. Tama ba, Jarin? Tama ba yung pronunciation ko? But anyway, dyan po sa Mantag, Lawaan ng Tike. Anyway, birthday ni Jaren nung 28 ng Pebrero. Hey! Tino. Happy birthday, Jaren Nabatilan, February 28. Diyan po sa Mantad, Lawaan, Antique. Naku po, at nawawala-wala yung baterya ng aking teleponong ginagamit dito sa DYKA. Huwag ka munang mawawalan dyan, ha? Huwag ka munang mawawalan dyan. Hindi pa tapos ang programa natin. 24 na minuto makalipas ang 1:00 ng umaga sa Santiago, Lawaan, Antique. Attorney, have a nice day sa iyo, Tita. Sabi ko na, si Tita ito eh. Basta Santiago, Lawaan, Antique. Maraming salamat, Tita. Ayan. Dito sa iyong text message sa amin at sa iyong pagpapaliwanag. Santiago. Ito yung tinatanong ko, yan bang Santiago yan? Yan ba yung isinapelikula ni Fernando Po Jr.? Pakitext nyo nga ako kung yan na nga. Para at least na nalalaman akong bahagi ng kasaysayan. Ayan, nakikinig me dito sa iyo, sa Santiago, Lawaan, Antique. Attorney, have a nice day sa iyo, Tits. Ito na naman, si Tita. Ang dami mo naman text, isa-isa lang, Tita. Kasi namang problema ako rito pag maraming text. Alam mo kung bakit? Maraming text sa isang tao. Kasi yung text ng iba, hindi na makapasok. Ganun yun eh. Kung hindi na makapasok, di kawawa naman dahil hindi natin mabasa ang kanilang mga text messages. Tignan ko nga, nung isang araw kasi, meron akong nakitang text dito, bagamat matagal na. Ewan ko lang kung nandito pa. Ang kanyang inireklamo ay droga daw dyan. Droga sa San Jose Antique. San Jose. Yan, tama, sa San Jose Antique. Ano ba itong Manikin Isla? Ito na, nabasa ko na to. Yung may binabanggit siyang droga at mukhang hindi daw po pinapansin ng mga otoridad dyan. Sino na ba ang hepe ng pulis ngayon dyan sa Antique? Sino ba Provincial Director? Pwede po ba magpaliwanag kayo sa amin dito, Provincial Director ng Philippine National Police ng Antique? Pwede po kayo tumawag sa akin dito sa 0922-833-4396. Papapasukin ko po kayo para may paliwanag. Kasi lumilitaw para daw pong bulag ang mga mata ng mga kapulisan at ng mga kasandaluhan na naka-assign dyan po sa Antique. Bakit? Dahil daw po yung problema ng droga sobrang talamak at sobrang kalat na kalat pero walang ginagawa ang mga otoridad. Hindi po ako naniniwala dyan dahil alam ko na talaga namang kumikilos dapat ang mga otoridad laban sa droga. Maging Pangulong Arroyo galit sa narco-politics kasi yung droga daw ginagamit ng ilang mga tiwaling politiko para magkamal ng salapi at magamit sa kampanya. Kaya kayong mga naghihintay
ng pera para mabayaran ng mga politiko. Nako, ito baka po kung saan kinuha yan. Baka kung kinuha yan sa droga, pati kayo masama sa sumpa sa mga politikong gumagamit ng droga upang sa ganoon makalikom ng pera at may pambuli ng boto sa ating bayan para sa susunod na halalan. Kaya ang ating dapat gawin, huwag na kayong magpabili ng boto. Huwag niyong ibenta ang boto niyo. Okay? Iboto ninyo. Yung pong mga hindi namimili ng boto, iboto ninyo. Yung mga hindi nakaposisyon. Yung mga hindi nakaposisyon, subukan naman natin. Yung mga hindi nyo kakilalang mga tao, yung mga dating mga pangalang ibinoboto nyo, wala naman pong ganyan Wala naman pong ipinapakitang mahusay at mabuti. Di ba? Kasi ang tagal-tagal na nilang nakapupo, ang tagal-tagal na nilang nakaposisyon. Wala namang ibinuti. Yung mga lugar-lugar ninyo dyan, patuloy pa rin ang kahirapan. Magpalit naman po kayo ng bago. Yung mga bago, lalo na yung mga may takot sa Diyos. May pananampalataya sa Diyos. Makikita naman nyo sila. Di ba? Jose Andrade ng Ibanglay, Taytay, Palawan. Nagtrabaho po ako sa Banana Plantation ni Mr. Jose Alvarez. Kinakaltasan po ako at kaming mga workers dito ng SSS, pero nung malaman namin ay wala kaming record sa SSS, ano po mabuti namin gawin? Hindi ba ito yung tumatakbong kongresista? Mr. Jose Alvarez, baka naman po pwede na kayo magpaliwanag din sa amin din sa DYKA sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Okay? Tawag po kayo sa 0922-833-4396. Baka kasi gawa itong text na ito ng mga kalaban nyo sa politika, makapagpaliwanag man lang kayo para na sa ganon, makita nyo hindi po kami one-sided lamang. Okay? Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Jesus, yan muna kabuhan ng ating paglilingkod. Yung pong yung hepe ng pulis sa buong Antique, inanyayahan ko po kayo na magsadya dito sa DYKA at makapanayan po namin kayo at mabigyan ng paliwanag kung totoo ba na talamak ang droga dito sa lalawigan ng Antique. At kayo pong si Mr. Jose Alvarez, yung pong tumatakbo yata ang kongresista ito dyan sa Palawan, baka po pwede namang magpaliwanag kayo at hindi raw nyo inire-remit ang mga kinakaltas ninyong mga SSS contribution. Ang sinasabi ko po, magpaliwanag po kayo magpaliwanag. Yun po yung aking binabanggit. Ang nagpapakataas ay ibinababa, ang nagpapakababa ay ipinataas. Pinairil ko ba ang kababaang loob sa aking pakikipag-ugnayan sa Diyos at kapwa? Good day po, Tony Batas. Thank you, more power. God bless. Cynthia. Yun po yung ating batas ng Diyos. Galing po ng Mateo 23, 1 hanggang 12. Ang kanya po sinasabi, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Yan po ang kabuuan ng ating paglilingkod ngayong umaga, ngayong araw na ito, sa araw na ginawa ng Diyos. Kaya tayo magalak, magdiwag, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Salamat din po. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Salamat din kay Father John Fabrero sa patuloy na pagbibigay daan sa kakampi mong batas sa DYKA sa Catholic Media Network ng San Jose Antique. Kayong mga nagte-text, bukas na po kayo bukas na. Mag-text mo kayo na mas maaga para mas maaga pa na ipapasok ko na kagad yung inyong mga katanungan o inyong mga mensahe. In the meantime, salamat po Kuya Kid, Kuya Gas, Kuya Isaac, Kuya Bobong, Tita Tess, Tita Letlet, Tita Sil, Tita Alice, Tita Joy, Tita Estelita Cheka, sa lahat po ng mga gupit at gupita ng DYKA. Durugin nga salamat. Salamat din sa mga nagte-text at nakikinig. Salamat sa mga nakikinig at hindi nagte-text. Kung pahintulutan ng Diyos, lulobin ang dakilang lumikha. Tuloy-tuloy po tayo sa susunod na mga araw sa ating pagsasayimpupuit sa DYKA. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin nawa. Sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos, gayon at kailanman. At ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapaalala, dito lamang sa DYKA, Catholic Media Network ng San Jose Antique, sa www.kiniraya.com, sa Batas Internet Television, sa www.batasradio.com, at sa Bragg Cable Network Television, Mindanao. Sa kapahintulutan ni Ginoong Bert A. Gorgonio, muli nagpapaalala, kakampi mo ang batas. Durugin ka salamat sa Ginoo, sa ngaran ni Jesus, bayad nga mga kabyanan.